Grabe, sobrang lamig. Oh. Kailangan mo mag-scarf, mag-gloves, magsuot ng mga kapal. Kasi iba na talaga yung weather today. As in, may ilaw na sa taas. In 10 minutes, mag-start na. Malapit lang yung bahay pero late. Okay lang. Bye! Diba yung autumn, taglagas, herbs, yung pinaka-happy times of the year kasi yung color, diba, ang gaganda, pero napaka-lonely and sad din kasi wala na yung mga dahon, diba, tas lalo na pag taglamig, parang inaatake ako na ano ba yun, alam mo yung loneliness na parang gusto mong umuwi na hindi ko ma-explain. Grabe tapos start na siya 2:40 pa lang malapit nang dumilim. Pero di ba makikita mo yung araw dun, may araw pa, tapos ang cloud sobrang dilim. Diba? Napalibutan na tayo ng clouds. So, kailangan nating lumakad ng mabilis. Grabe yung clouds. Diba? Umiikot na yung clouds. Kanina mainit pa siya. Pero may sun pa naman at the back of dark clouds. Hala, grabe parang ice talaga yung na yan sa tingin ko i-snow siya. Grabe, sobrang lamig, nagdadry yung skin ko grabe, parang nangungunot yung lamig na sa balat, nanunuot sa balat. Bye! Kanina nung umalis ako, ang ganda. Diba, in some minutes na ganito na yung araw. Matabunan na naman. May nangyari ata yan dyan sa harap ng pharmacy ni tatay. Something wrong there. Baka kliyente. Kasi minsan ganyan dyan. Wala. Nabagsak ko yung phone ko. Buti yung nasira. Yung lang. Glass screen. Check ko nga mamaya. Tanggalin ko to. Kasi basag-basag talaga siya. Sana screen lang talaga. Hindi yung sa loob. Kasi parang maganda din naman yung kuha niya. Nabagsak talaga siya as in harap, hindi likod. Buti may glass screen protector ako. Pag hindi siguro as in basag-basag talaga yung screen niya Katatapos ko lang tumawag kay Lucas. Tapos ipapasok ko na sana sa bulsa. Nalaglag talaga siya sa harap. Yung harap ng screen talaga. Pero looks like okay naman yung kuha niya. Protector lang siguro yung nasira talaga. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng herbs nung taglagas, nung autumn. Autumn herbs or taglagas. Ang problema, grabe yung lamig, sobra pa sa winter. That's the church in night time. Good morning, guys. Ang ganda ng langit today.
May araw na lumabas, pero alam niyo pa, grabe, sobrang lamig, umaaso pag nagsalita ka. Ay nako, look at that. Ang ganda ng kulay ng paligid. Yeah, ang ganda. So ibaba natin yung camera kasi may nakasalubong tayo. Ang ganda, no? Tap ko lang talaga. Buti walang sumama sa akin. May sumama sa akin, hindi talaga ako makavideo ng maganda. Di ba ang ganda? Pero balot na balot talaga ako. Kasi grabing lamig. Sinipon nga ako kagabi kasi nung paglatermin usok sila. Grabe, non-stop talaga yung rain. Simula pagdating, kakararating lang talaga namin, nagsimula na yung ulan. Mag-aano na sana lang. Diba may mga foods, kain muna bago yung lakaran. Tapos habang tumatagal, palakas ng palakas yung ulan, hindi talaga siya tumigil. Hanggang sa sinabi na nga ng tatay nila, hala, uwi na kayo. Pero tinapos talaga namin yung event, no? Yung last na kanta, tinapos talaga namin. Kasi tulog yung dalawa. Walang ingay. Pero sobrang ingay na, no? May kumakanta, pero silang dalawa wala talagang imik. Nakatulog. Nasa kalagitnaan pa lang kami. Kaya pala nakaupo si Hans sa likod kasi ng stroller. May isa pang additional na upuan, no, nilagay ko lang. Tapos yun, tinatanong ko siya, Hans, hala, hindi na nagsasalita. Tapos parang ano na yung ulo niya pa, lunggi na yung ulo niya. Pagtingin ko, tulog na. So binaba ko ngayon sa ilalim. Tapos si Lucas sabi niya, hala, I'm so sleepy now. Ayun, pinaupo ko din siya, nakatulog din. Tapos hindi talaga tumigil ang ulan. Sabi ko, buti nga nakatulog sila kasi kung gising sila, I'm sure basa sila ng ulan tapos magkakasakit. Inuubo pa nga. Buti may Girl Scout ito, no? May dala talaga akong mga kapote, cover, tapos dobling jacket kasi si Lucas nilamig talaga siya. Kaya yun, iba talaga yung Girl Scout, no? Di ba? Kasi hindi ko naman ina-expect na uulan kasi maganda naman yung weather kahapon. Tapos yun na lang, umulan lang talaga siya. Nandun yung Walk-in Mart, oh. Doon ako pupunta. Sports Halean dyan, oh. Tapos yung Marian Church. Yeah, Catholic Church yun dyan. Eto. Yan yung Catholic Church dito sa amin. Tapos yun, umuwi kami. Grabe, as in, hindi talaga siya tumigil. Hanggang nakarating na lang kami, parami yung ulan. As in, non-stop. Ang pangit ng laternen nila kahapon. Hindi nag-i-enjoy yung mga bata. Nag-iiyakan. Kasi nasa huli kami, may mga stroller kami, no? Tapos kami yung sa pinakadulo talaga. Tapos sa kaduluduluhan namin, yung dalawang workers din ang kita, no? Natawa sila. Sabi niya, pwede din pala sa ilalim. Tapos nakatulog na si Hans at si Lucas. Ay, nako. Kaya yun. Malapit na tayo sa Walk-in Mart. Ayan yung ito, church. Kita din to, kindergarten din to. Nagpasa din ako dito, no? Kaso lang,
naka-in na si Lucas. Tapos after a month, tumawag sila na may place na daw for Lucas. Sabi ko, pag ilipat natin, baka mag-iba naman yung mood ni Lucas. Kasi malapit lang talaga to sa amin. Sabi ko, Lucas, lilipat tayo sa yung Catholic kindergarten. Sabi niyo, ayaw niya na daw. Kasi daw, andun na daw yung mga friend niya. Tapos naka-adjust na din kasi siya. Ayaw niya nang ilipat-lipat na. Andito na tayo ngayon sa Walk-in Mart. So kaya yun. Tapos may tumawag ulit sa kanilang dalawa. Ayaw ko na lumipat kasi di ba at least na sila kahit malayong lakaran doon. Pero naka-adjust na talaga sila doon sa mga nag-aalaga sa kanila, mga close na nila. Naghahanap sila, ganyan. Tapos pag ilipat mo ulit sa ibang kindergarten, hindi natin alam kung anong magiging ugali ng mga nag-aalaga doon. No? Kaya yun, sabi ko, okay lang din na doon na. Sabi ng tatay nila, ikaw man din naghahatid. Wala din naman siyang pakialam. Sa dami kong pinasahan dati. Yun ang pinakaunang tumawag. So doon na talaga. Mabait lang naman din yung mga tao doon. Tapos minsan, hindi mo talaga maiwasan yung mga bata nag-aaway, no? Ang gaganda, oh. Sa patayan. Nag-aaway sila. Pero kauwi na ako. Ako lang sure kung open yung pintuan dito. Oh yes, it's open. Finally. Hindi siya masyado malamig ngayon. Pero susuot tayo ng cap. Oh my gosh. Susuot ako ng cap kasi sipunin ka pag wala kang cap. Hindi ko lang sure kung si Vince nakalabas na ba or what. Nakauwi na ba siya? Dalawa na lang kami naiwan. 3 lang kami. Ang daming absent. Mag-aantay ako ng stoplight. So tatawid tayo. Dito no, pag tumawid ka, sa'yo talaga yung daan. Walang nakikialam. Bukas pa yung light doon sa taas. So nandun pa yung teacher namin. Dito no, every time na matatapos na yung klase namin, yung mga upuan, alam mo yun, inaakyat namin yun sa taas ng mesa. Tinutulungan namin siya kasi matanda na, di ba? Inaakyat yan, tas kinaumagaan kasi may din yan siya, may klase. Before us, may students pa siya for A1. Mostly daw mga Ukrainian lahat. Mga bata pa sa A1. A1. Mga basic. Sabi niya ang ingay ko. Yun. So marami siyang estudyante. 15 na mga bata. Pero may mga na din. Mga nasa teens or hindi man siguro mga teens kasi malalaki na din sila. Mga nasa 20s siguro. Basta mga bata. Nung last time na tatnan namin doon, dalawang mga batang lalaki. Mga nasa 18 siguro, 17s. Mga teens. Parang ganyan kasi mga bata pa yung mukha. Kaya yun. Oh, grabe, sobrang lamig. O, tingnan mo. Hindi ko na-feel kanina. Ngayon ko lang na-feel ang lamig. Open yung light namin. So siguro
Nung umalis si Benz, hindi niya tinurn off yung light. Anyways, doon ako dadaan sa likod. Kasi may ipapasok ako na stroller ng mga bata. Oh. Open lahat yung ilaw sa labas. Ay, ako. Sa likod namin walang ilaw. Front lang yung may ilaw. Gusto ko nga lagyan doon ng ilaw kasi pag dumaan ka sa gabi, pagpasok mo, hindi mo siya agad-agad ma-turn on. Kahit ka pa doon sa may hagdan. Iwan ko nang nangyari dito. Grabe. Parang hindi ako makapagsalita sa lamig. Ay, Diyos ko, na-miss ko na na-miss ko pa kanina yung pagtapon ng basura. Na yung pinaka-hate ko talaga yung may basura na maiiwan na kailangan ko talaga siyang itapon kasi mga diaper nung bata yun. Ni Hans. Puta. Sa likod tayo dadaan. Yung ilaw sa harap bukas. Hindi pa si Vince dumating. O pati yung bathroom. Patayin ko muna kasi madilim na.